Ang atheist, hindi naniniwalang may Diyos kasi mga mangmang, hindi ginagamit ang utak. Ganyan ang mga atheist. Ngayon, kung paano ko sila paniniwalaan, paano sila makukumbinsi, ewan ko kapatid. Basta't ako, naniniwala ako by heart and by conscience na may Diyos. Meron kasing something in our conscience that dictates to us that there is God. Natuklasan niya ng siyensya. Papakita ko sa iyo ang recent study of science of the brain of human beings. Sa oras na ito mga kaibigan, gusto ko lang bigyan ng pansin. Basahin itong komento. Laging nagko-comment po ito. Ito'y isang atheist o ateista na hindi po naniniwala sa Diyos. At ayon sa kanya, dati po siyang miyembro ng MCGI pero kumalas siya simula nung namatay po ang kapatid na Eli. Ewan ko sa mga ibang mga exiters, iba-iba po yung naging kapalaran nila. May umexit sa MCGI dahil galit lang kay Daniel Razon. May namang umexit na kagaya itong Andres Andrew na hindi naniniwala kay kapatid na Eli. Ewan ko bakit hinintay pa niya na mamatay si kapatid na Eli bago siya magdadal-dal mga kaibigan at mga kababayan. Ba't hindi niya nilabanan noong buhay pa ng ating kapatid na Eli? At mayroon ding mga umexit na ewan ko yung dahilan nila, mga kaibigan. Sabi ni Andres Andrew, ewan ko kung ito yung tunay na mukha niya pero siguro hindi na ito, pati yung pangalan baka hindi na. Pero alam ko mapanood po ito ni Andres Andrew. Sabi niya, wrong, it's a lies and full of lies. Sabi ni Kristo, bumaba siya mula sa langit. Ngayon, saan ang langit na tinutukoy niya? Tatabunan ka na ng lupa, di mo maituturo kung saan siya. Ewan ko, sa atin yata sinasabi ito o sa video ng ating kapatid na Eli na ating pinapalabas. So, hindi siya naniniwala. Meron pang sinabi dito sabi niya, si Bes ang Antikristo, bakit dami abuluyan at mali-mali aral? So mali-mali daw yung kanyang aral, ibig sabihin alam ni Andres Andrew kung ano yung tunay na aral. Ganun lamang po yung logic nun. Kasi kung sasabihin mong mali yung aral, dahil alam mo yung aral. Alam mo pala yung aral, ba't di mo sinasabi? Pero ang kanyang tinitindigan ngayon mga kaibigan, si Andres Andrew ay naniniwala sa mga atheists na walang Diyos. Yun po yung kanyang paniwala. Pero ayon sa ating kapatid na Eli, sa kanyang mga paliwanag tungkol po sa paniniwala ng mga ateista o mga scientist na hindi po naniniwala sa Diyos, ay heto po yung mga katanungan ng ating kapatid na Eli. Sana po ay mapakinggan ito ni Andres Andrew at mabigyan niya ng kasagutan itong mga katanungan ng ating kapatid na Eli. Heto po mga kaibigan, panoorin natin yung nagtanong sa ating kapatid na Eli tungkol po sa mga paniniwala ng mga scientist na hindi po naniniwala sa Diyos kundi sa Big Bang Theory. Ito po. Walang Diyos, naniniwala sa Biblia. Paano niya siya mapukumbinsi na may Diyos? Alam mo kapatid, marami naman paraan para mapatunayan na yung paniniwala ng atheist ay katangahan. Bakit na walang Diyos. Katangahan yun, Unang-una, kahit idaan mo sa science, you will end up in a big question mark. Kahit gawin mo sa scientificong paraan, a big question mark still is there. Sabi nila, ang tao raw nanggaling sa unggoy, ang unggoy nanggaling dun sa mga single-celled animals, and so on. Pero yun ay yung tinatawag na theory of evolution at saka yung theory of nakakasama nung evolution yung tinatawag na
natural selection, yung speciation, yung biological niche, at saka kung ano-ano pang mga inimbento nilang mga salita sa siyensya daw, na hindi naman totoong siyensya, ay mga bagay na nagsasabi na ang tao nanggaling sa single-celled animals and plants. Ngayon, ang tanong ko naman, saan naman nanggaling yung single-celled animals? Yes. Kagaya ng amoeba, ng spirogyra, ng mga bakterya. Saan nanggaling yun? Kung doon nag-umpisa ang buhay, saan nanggaling yun? Wala naman silang sagot. Tinasabi nila abiogenesis naman. Na ang abiogenesis, wala naman silang paliwanag kung paano mula sa lupa nagkaroon ng buhay. Walang paliwanag ang siyensya. Ang abiogenesis, isang attempt na parang mula sa lupa lumundag nagkaroon ng organic materials na wala kasi silang may provide na sagot, kaya kumatha na lang sila. Yan po yung katotohanan dyan. Buhay mula sa inorganic. Yun ay mali. Walang batayan yun. Walang paliwanag ang siyensya. Ang paliwanag niya nasa Biblia, nang sinabi ng Diyos na mula sa alabok ng lupa, lumikha siya ng tao. Mula sa lupa, nagpasibol siya ng halaman, nagpasibol siya ng mga hayop, nagpasibol siya sa dagat ng mga kinapal na may buhay at ng mga ibon sa himpapawid. Yan ang paliwanag sa Biblia. May Diyos na nag-umpisa ng lahat ng mga bagay. At yun ay totoo. Scientifically and mathematically speaking, you cannot evade the conclusion and the fact that 3 came from 2 and 2 came from 1 and 1 came from nothing. Hindi mo mai-evade yun, mathematically and scientifically speaking. The 7 billion people here on earth now came from almost 500 million during the time of the apostles. No? Ang 7 bilyong tao ngayon sa mundo, nanggaling yan sa humigit kumulang 500 milyon nung panahon ng mga apostol. Halimbawa, kung panahon na yun, 500 milyon. O tapos, kung aatras ka pa sa panahon ng Israelita, siguro mga ilang milyon lang. At aatras ka pa sa panahon ni Abraham, konti lang nun. At aatras ka pa sa panahon ni Eva at ni Adan, dalawa sila nun. Yun. At kung makakarating ka na sa panahon ni Adan, saan naman ang galing si Adan? Sabi sa Biblia, nilikha siya ng Diyos. Yun ay ang inevitable truth na ang marami nang galing sa isang umpisa. Yung umpisa, saan ang galing? Sa Big Bang? Ang lahat daw ng bagay nangyaring sa Big Bang. Ano raw yung Big Bang? Opo, ito po yan, the Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. Frictionless, so the outflowing gas cannot stop or slow down to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Kalokohan niyang Big Bang Theory ng mga atheist at mga scientista. Ano sabi? A large quantity of nothing decided to pack themselves together. How can nothing pack themselves together? A large quantity of nothing? How can you quantify nothing? Large quantity of nothing? That is so stupid. Stupid. It is simply stupid. A large quantity of nothing decided to pack themselves together. How can you determine nothing to be a large quantity? A large quantity of nothing decided to pack themselves together and then explode outward into hydrogen and helium. Where did you get the hydrogen and the helium?
if there was no intelligent designer or maker who created these things? How can things decide to pack themselves together to produce the Big Bang when nobody created them? Maniniwala ka ba ngayon, kapatid, na yung nakikita mong television sa harap mo, basta lang lumitaw, walang gumawa? Siguro di ka maniniwala, yung mic na hawak mo ngayon, basta na lang sumingaw. May gumawa niyan. Ang ating nakikita ngayon, may television, may gumawa. May cellphone, may gumawa niyan. At dahil hindi lumitaw yan by accident eh. Paano yung bakal at plastic ay nagsama-sama para maging isang cellphone? At sino ang nagtayo ng mga tower? Yung mga bakal ay nagkaisa-isa sila na lumakad at nagtayo ng tower para yung cellphone marinig sa malayo. May gumawa niyan, tao. Yung ginawa ng tao na bakal at kung ano-ano, sino man ang gumawa nun? May naggumawa nun. Hindi kasi yun maaaring lumitaw ng walang gumawa. As the principle of science say, ano ba ang prinsipyo ng siyensya na nakalimutan ng ateista? Ano yung prinsipyo ng science na nakalimutan ng ateista? Ito yun. Whenever evaporation take place, there is always a cooling effect. Para makaramdam ka ng cooling effect o ng lamig, kailangang merong evaporation. Whenever evaporation take place, there is always a cooling effect. Yan ang principle, kaya nakagawa ang tao ng refrigerator, ng freezer. Yung cooling effect of evaporation, nagpo-produce ng lamig. Kaya pag nakakaramdam ka ng lamig, merong evaporation that takes place. Ano ibig kong sabihin? Ang sabi ng prinsipyo ng siyensya ay nothing happens without a cause. Walang nangyayari na walang dahilan. Nothing happens without a cause. Then it is followed by another scientific principle. For every action, there is always an equal and opposite reaction. It is where Einstein have discovered the principle of EMC squared. Ano yun? The law of relativity. For every action, there is always an equal and opposite reaction. And before that principle, we must always understand the principle of science that nothing happens without a cause. There is surely a cause of everything that happened. There is now an earth, a universe. Did it come into existence just because of accident? No. Why? The cosmos, the harmony of the movements of every heavenly body that there is proves that there is a designer of these things. Hindi pwedeng napakaganda naman ng pagkakaayos bigla na lang, aksidente lang pala yan. Ang aksidente, ang dulot ng aksidente, gaya ng Big Bang, hindi maayos. Kailanman makakita ka ng aksidente, magulo. Nasisira ang traffic, nawawala sa lugar mga sasakyan, pati mga tao nawawala sa lugar. Dahil aksidente, gaya ng tren na diskaril, aksidente. Pag aksidente, hindi maganda ang resulta. Pero hindi pwedeng ang resulta ng aksidente ay, aksidente lang ba yun Ang tao, hihinga. Ang hihingay niya, oxygen. Ang ilalabas niya, carbon dioxide. Yun namang halaman, kailangan niyang hingahin carbon dioxide. Ang ilalabas naman niya, oxygen. Meron pala tayong kinalaman sa halaman at saka tao. Halaman at saka hayop. Kailangan pala ng hayop ang halaman. Kailangan ng taong halaman. Kasi we take in oxygen, we give off carbon dioxide. On the other hand, plants needed the carbon dioxide to manufacture its food through the process of photosynthesis and gives off oxygen in the process, which is needed by humans. So these are things happening in harmony, not by accident. How will you now prove that there is no God? If there is no designer of all these things that goes on with harmony and perfect harmony, how will that be possible
if there is no reason behind that. And the intelligent reason behind that is that there is an intelligent God who created everything that exists. Paano ko patutunayan na mayroon Diyos? Walang nakakapagsalita ng pangyayari bago pa mangyari. Walang Yes. nakakatiyak nun. Tama. Pero sa Biblia, bago pa mangyari, sinasabi na ng Biblia, nagpapatunay na yung nagsalita rito, isang authority. Oo. Isang makapangyarihang nakakakita ng mangyayari sa inaharap. At hindi matututulan yon ng mga ateista. Tama. Na 3,000 years ago, sinasabi sa Biblia, lalago ang kaalaman, maraming tatakbo ng paroon at parito, ang karunungan ng kaalaman lalago. That was written 3,000 years ago. Ngayon, sino makakatutol na atheist na ang karunungan ngayon ay malago kaysa sa 3,000 years ago? 3,000 years ago, walang eroplano. 200 years ago nga, walang eroplano eh. 50 years ago nga, walang cellphone eh. Pero sabi ng Biblia, sa mga panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paro at parito, ang kaalaman ay lalago. The advent of computers, the advent of airplanes, airspace, spacecrafts, etc., proves the authenticity of what the Bible says. And that may only come from somebody who knows the future. And there is no man that know. No one, not even one man on earth will know the future. Ito po ay ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ako naniniwala na may nagsalitang nakakaalam ng future at yun ang Diyos. Walang ibang nakakaalam ng future kundi ang Diyos. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng future. Kung walang Diyos, paano masusulat ito? Siya ang nagsalita nito. Wala namang panggagalingan ng salita. Kasi pag walang pinanggalingan ng salita, unang-una, gaya nung sabi ko kanina, hindi naman matututo ang taong magsalita. Kaya nga tayo natutong nagsalita, ang Diyos ang nagturo sa ating magsalita eh. Ang katunayan, ikaw ay taga Bulacan, ang salita mo Bulakenyo. Pero kung hindi ka sa Bulacan pinanganak at lumaki, at pinanganak ka halimbawa sa Amerika, at wala kang nakakausap na Tagalog sa Amerika, matutunan mo, hey, yes, hello, yes, sa mga ganon. Ha? Kasi nanarinig mo eh. Ang pruweba, ang tao, walang kapasidad magsalita kung hindi siya makakarinig ng nagsasalita. Ang katunayan, yung isang bata, ikulong mo. Walang marinig salita. Kahit 10 taon na yan, pag inilabas mo, walang alam sabihin yan. Walang narinig na salita eh. Yon. Eksperimentuhin nyo kung gusto nyo. Yung anak nyo, itago nyo. Huwag nyo paparinig kahit ano. Huwag nyo kakausapin. Paglabas niyan, pagkaraan 10 taon, mukhang tanga yan. Ano ibig sabihin ko? Kaya tayo natutong magsalita, may Diyos na nagsalita. Yes. Siya nagturo sa ating magsalita. Mula kay Adan, kay Eva, napunta kay Cain, kay Abel, kay Seth, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, etc. Nakarating sa atin. At yung salita, siguradong galing sa Diyos yun. Ano sabi ng Diyos? Igagalang mo ang iyong ama't ina, sabi ng Diyos. O, hindi ba salita ng Diyos yun? Kasi kung ikaw lang, baka galit ka sa nanay mo, dadabugan mo pa eh. No. O kaya galit ka sa tatay mo, iirapan mo pa eh. Pero sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina, siyang unang utos na may pangako, sabi ng Diyos, upang ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa at yumaon kang mabuti. Iibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Salita ng Diyos yan eh. Hindi naman salita ng tao yan eh. Kasi kung tao lang, sasabihin ba ng tao, huwag kang mangangalon niya. Masarap yun eh. Lahat ng mabubuting ikabubuti ng tao galing sa Diyos yan. Yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Ngayon, kung ayaw maniwala ng atheist, problema na nila yon. Yes. Bobo sila. Pakinggan mo sa 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Yan, yung mga mangmang, yun ang nagsasabi na walang Diyos, yung mga atheist, mga mangmang yan. Mangmang na scientifically, mangmang pa spiritually. Ang mga atheist. Ayaw maniwalang may Diyos? Bahala ka, problema mo yan. para lang ayaw mong maniwalang may nanay ka tatay. Kasi hindi ka naniniwalang may nanay ka tatay eh.
Kasi yung nanay mo tatay, doon ka galing eh. Yes. Yung nanay mo tatay, galing yun doon sa lola mo. Saka sa lolo mo. Yung lolo mo, galing doon sa kalululuhan mo. Yung kalululuhan mo, galing doon sa kalululuhan nila na si Adan. At si Adan, galing sa Diyos, kinausap ng Diyos. Kaya natuto tayo ng salita ng Diyos. Ang atheist, hindi naniniwalang may Diyos kasi mga mangmang, di ginagamit ang utak. Ganyan ang mga atheist. Ngayon, kung paano ko sila paniniwalaan, paano sila makukumbinsi, ewan ko kapatid. Basta't ako, naniniwala ako by heart and by conscience na may Diyos. Meron kasing something in our conscience that dictates to us that there is God. Natuklasan niya ng siyensya. Papakita ko sa iyo ang recent study of science of the brain of human beings. Let us read, Brother Daniel. Why we are born to believe in God, it's wired into the brain, says psychologist Arthur Martin. Humans are programmed to believe in God because it gives them a better chance of survival, researchers claim. A study into the way children's brains develop suggests that during the process of evolution, those with religious tendencies began to benefit from their beliefs, possibly by working in groups to ensure the future of their community. The findings of Bruce Hood, professor of developmental psychology at Bristol University, suggest that magical and supernatural beliefs are hardwired into our brains from birth, and that religions are therefore tapping into a powerful psychological force. This work is supported by other researchers who have found evidence linking religious feelings and experience to particular regions of the brain. They suggest people are programmed to receive a feeling of spirituality from electrical activity in these areas. The findings challenge atheists such as Richard Dawkins, the author of God Delusion, who has long argued that religious beliefs result from poor education and childhood indoctrination. Yan, yung paniniwala ni Richard Dawkins na ang relihiyon daw ay nanggagaling sa poor education and childhood indoctrination, china-challenge na ngayon ng mga eksperto na nag-aral ng brain ng tao. Mula pala sa pagkabata, no, merong part or region of our brain that is spiritually from electrical activity in these areas. Nakita nung mga scientists na meron ng hardwired into our brains from birth. Merong parte ng ating utak na doon sa parte ng utak na yon, nandun yung ating tendency to believe of a supernatural being. May mas mataas sa atin. Actually, we have that feeling in our conscience. Alam natin may mas mataas sa atin. There is a supernatural being. Somebody more powerful than us. Nasa brain na ng tao yun. Nakita ng mga siyentipiko. There's a particular region of the brain that is hardwired into our brain upon birth. That particular portion of the brain that allows us to believe that there is a supreme or supernatural being. At yan ay napag-aralan na ng mga siyentipiko. Ewan ko lang kung si Dawkins ay siyentipiko na hindi naniniwala sa Diyos, kung hindi siya naniniwala sa kapwa niya siyentipiko. Hindi niya naman pwedeng pamalian ito. Sapagkat ang research na ito, pinapatunayan ng iba pang researchers that there is a particular region of the brain that tells us to believe on the supernatural. Yan siyensya na nagsasabi niyan, hindi na Biblia. Pero kung konsensya mo ang tatanungin, ikaw din kapatid, kapatid na Apple, pasok mo yung kalooban mo, pasok ka sa puso mo. Mararamdaman mo, naniniwala ka rin naman, merong mas mataas sa'yo Merong may-ari ng buhay mo, merong kang pinanggalingan, merong yung kaisipan mo, yung faculties mo, merong mas mataas doon. Kasi hindi nga ikaw ang absolute na kapangyarihan Naniniwala nga tayo, mamamatay tayo Naniniwala nga tayo, isang araw mawawala ang ating buhay Yun lang is an act of subjection to the supernatural.
which is hardwired in our brain according to researchers in science. Maybe atheists will not believe in this, but this is scientific. It is the result of research that there is a region of the brain that allows us to believe in the supernatural. Mararamdaman mo rin yan sa puso mo, kapatid. Yun ang sagot ko sa'yo. At hindi ko naman problema kung hindi maniwala yung atheist. Talagang hindi naman sila maniniwala. Si Kristo nga dito na nagmimilagro, hindi pa sila naniwala. Ngayon pa, lalo na sila. Walang Diyos, naniniwala sa Biblia. So yan po yung mga katanungan, kaibigan Andres Andro, tungkol po sa iyong pinagsasasabi. Napakaraming sinasabi itong si Andres Andro tungkol po sa paniniwala ng mga Kristyanismo, ng mga naniniwala na may Diyos. Hindi lamang po si kapatid na Eli ang kanyang hindi pinapaniwalaan, mga kaibigan, kundi lahat po ng mga naniniwala na may Diyos, lahat ng mga relihiyon, kinokontra niya. Dahil siya po ay isa na siyang ateista at nagre-research na siya tungkol po sa mga paniniwala ng mga ateista na hindi po naniniwala tungkol po sa Biblia at tungkol po sa Diyos. Ewan ko lang kung bakit ano yung pumasok sa kokote itong mga taong ito, yung kagaya yung mga kasama niyang hindi naniniwala sa Diyos. Samantalang mga kaibigan, kung hindi ka maniniwala na may Diyos, ba't alam mo yung masama at yung mabuti? At yung mga katanungan na binitawan ng ating kapatid na Eli, totoo po yun mga kaibigan. No? So, ewan ko ba itong mga scientist, mga kapatid, na hindi po sila naniniwala na mayroong Diyos, samantalang naniniwala sila doon sa tinatawag na Big Bang, na kung saan yung Big Bang, ayon sa kanilang paniniwala, mayroon pong compact together na from nothing. Ang paniniwala ng mga scientist, ang pagkaalam ko sa paniniwala ng mga scientist, hindi nila basta binibitawan yung isang katotohanan kung wala silang patunay. Yung Big Bang, wala namang patunay yun. Paano nagkaroon na nag-join yung mga iba't ibang mga parte o anong klase yon na nag-compact together hanggang sa sumabog na naging mundo, naging galaxy, naging etc. Mga kaibigan, mga kababayan. Ano yon, mga kapatid? Yun yung tinatawag na katha. Meron palang katha itong mga scientists, itong mga atheists. Mayroon pala silang mga katha. Ito yung, alam niyo si Pablo, sabi niya kay Timoteo doon po sa unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 4, ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo-talo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos, na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So ayaw ni Pablo sa Biblia na maniwala tayo sa mga katha. Katha yun Kaya alam nyo, mga kaibigan, itong mga atheists, sila po yung isa sa mga sinasabihan ni Kristo na mas madali pang ipasok yung kamelyo doon sa butas ng karayom kaysa yung mga mayayaman gaya ng mga atheists na pumasok sa kaharian ng langit. Dahil mahirap po talaga, mga kaibigan, na paniwalain na may Diyos sa mga atheist na yan. Puro na lang kawalang hiyaan ang sasabihin nila. Hindi sila naniniwala na may Diyos. Samantalang
yung mga katanungan ng kapatid Nelly tungkol po sa sinong tao na may kakayahang mag-predict sa magaganap na sa hinaharap, gaya yung magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng maraming kaalaman. Sinong taong makakapag-predict nun kundi may Diyos na nakakakita ng hinaharap? Wala naman tao miski yung mga scientist, mga kababayan, hindi nila masabi nun. Lalong-lalo yung mga nagsabi ay panahon ni Isaias, panahon ng Old Testament. Anong kakayahan nila tungkol po sa science? Sabihin natin, meron na silang kakayahan panahon ni Moises. Pero hindi naman gaano kadami ng kaalaman ng mga tao nun mga kababayan. Para magkaroon ka na makapunta ka sa isang lugar, ay kailangan mong tawirin ang baybay, maraming bundok, ganon. Pero ngayon, napakatalino ng tao Gumawa sila ng eroplano yung cellphone na nga lang napapakinggan mo yung tao na nasa Amerika kahit saan panig ng mundo napapakinggan mo yung boses ng tao sa pamamagitan ng cellphone. Nakikita mo yung itsura, nakikita mo yung lugar sa pamamagitan ng cellphone. Alam nyo mga kaibigan, yan yung mga sinabi ng Biblia ng dadami ang kaalaman ng tao. At kung kailan mauunawaan yung mga sinulat ng Biblia, sa panahon na kung saan ay marami na ang kaalaman. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, kaya kumapit po sana tayo, yung mga naniniwala sa Diyos, yung sumusunod sa Diyos. Sana mga kaibigan, wag po tayong bibitiw at wag tayong makinig sa mga katha ng mga atheist na walang unawa sa Biblia, ayaw umunawa, ayaw tanggapin, nagtitiwala sila sa kanilang sariling kakayahan. Bahala na sila, wag niyo na pong pansinin sana mga kaibigan, no? Ang kaisa-isa na lamang po nating pag-asa, hindi man tayo mayaman, hindi man tayo matalino dito sa ibabaw ng lupa, basta maniwala lamang po tayo na may Diyos. Aasahan natin, maniniwala tayo, magtiwala tayo na balang araw, wala man tayong kakayahan, wala man tayong swerte dito sa ibabaw ng mundo, may pag-asa tayong, meron tayong pag-asa dyan po sa kabilang buhay. Ayan nyo yung mga scientists na hindi naniniwala sa Diyos. Hanggang dito na lang sila, mga kaibigan at mga kapatid. Huwag tayong maniwala sa mga ganon. Kung hindi ka rin lang pinapakain, hindi ka rin lang binibigyan, ba't mo pa paniniwalaan ang mga yan? Mga kaibigan at mga kapatid, walang alam na mabuti yan, kundi manira. Manira sa mga naniniwala na may Diyos. Samantalang ang kanilang ginagawa ay galing naman sa mga prediksyon ng Biblia, mga kababayan at mga kapatid. Sana si Andres Andro, ito'y wala nang kapatawaran ito sa Diyos kasi nanggaling siya sa Kristyanismo. Naniniwala din siya minsan sa Diyos, pero ewan ko kung anong pumasok sa kokote niya. At sinasabi pa niya, mga kababayan, na yung Biblia daw ay kinopya mula sa mga Sumerian tablet, mula doon sa istorya ng mga Sumerian, mga kababayan, mga sinaunang tao na hindi naman daw totoo kundi kinopya lamang daw ni Moises doon sa Sumerian tablet.
yung Biblia dahil mas nauna daw yung tablet o bato na pinagsulatan, mas matanda daw yung bato na pinagsulatan kaysa yung tapyas ng bato na pinagsulatan ni Moises ng 10 utos. Mas matagal daw yung bato na pinagsulatan sa Sumerian tablet. Hindi naman po tayo tutol sa kung may mas matanda doon sa bato na pinagsulatan ni Moises kasi naniniwala naman tayo mga kaibigan na ang mundo milyon o billion years na po. Billion years na po. Kaya malamang may mas matanda na bato doon sa pinagsulatan ng 10 utos. Yung pinagsulatan ni Moises kasi yung original na 10 utos na isinulat ng daliri ng Diyos mismo ay nawala po yon. Binasag po yon ni Moises dahil sa galit niya sa mga tao noon. Kaya sumulat ulit si Moises, kumuha ulit ng 2 tapyas na bato at siya na ang sumulat, mga kababayan. Yung original na sinulat ng daliri ng Diyos, nawala na po yon. Yung inilalagay nila doon sa kaban ng tipan na binubuhat itong mga Israelita nung panahon ni Moises, yun ay 2 tapyas na bato na isinulat na ni Moises, idinikta na lamang po ng Diyos, mga kababayan. Mababasa natin yan sa kasaysayan ng mga Israelita sa panahon ni Moises. Diyan po sa Exodus, mga kapatid. So, alam nyo, mga kababayan, maaaring totoo na mas matanda yung Sumerian tablet, yung bato. Pero yung sulat, hindi naman masabi ng mga manunulat, ng mga scientist, na mas nauna yung sulat doon sa Sumerian tablet kaysa yung sulat doon sa 10 utos. Hindi po ma-detect yon. Kaya huwag po kayong maniwala na kinopya lang ang Biblia doon sa Sumerian tablet. Huwag po, mga kababayan. Maaring yung kwento doon sa Sumerian tablet, maaring sila yung kumopya sa Biblia, mga kababayan. Walang makakapagpatunay yan kahit si Andres Andro. Kung sa kasaysayan ka lang naniniwala, mas maniwala na ako sa Biblia. Bakit po, mga kapatid? Kasi sa Biblia po, may mga sinasabing tama at totoo, walang labis, walang kulang. Sa mga kasaysayan ng tao, maraming magulo magkakakontra yung mga kasaysayan Kaya nga dapat tayo maniwala sa mga kasaysayan dahil hindi pwedeng pagkunan ng katotohanan ng kasaysayan dahil may mga kasaysayan na hindi nilalatag yung katotohanan. Tao lang gumawa niyan, mga kababayan. Maniwala ka man sa kasaysayan, pero wag mong paniwalaan kung kontra yan sa Biblia. Yan po, mga kapatid. Mas maniwala na lamang po ako sa mga na-research ni kapatid na Eli kaysa sa mga sinasabi ng mga atheist na hindi naniniwala sa Diyos. Yan lamang po ang aking masasabi dito, mga kaibigan at mga kababayan. So sana po ay nagkaroon po tayo ng aral po dito. Paano naging yung hininga mo, yun naman ang kailangan ng mga halaman, mga kahoy, punong kahoy. Paano naging yung kanilang mga inilalabas na oxygen at yun naman ang ating kailangan. Parang magkapatid, parang napakaganda yung pagkaayos talaga, mga kababayan, no? Napakaganda. Na kung saan ang tao ay nanggaling sa alabok ng mundo. Ang mundo, mga kaibigan, parang tao lang yan 75% tubig ang katawan ng tao.
ganun din ang mundo Scientist naman ang nagsasabi na ganun din ang mundo 75% tubig ang buong universo 25% lang ang lupa. Ganun din ang tao. Paano naging napakaganda, mga kaibigan? So, maraming salamat, no? Sa lahat na nakasubaybay. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod po.